Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. May nagnakaw ng brief, may nanungkit ng panty, at may Bex na nag 1, 2, 3 pa sa taxi. Yan ang mga eksena face-to-face na kinaaliwan ng mga netizen. Nakakaloka kaya ang ending, trending. Magwa 1, 2, 3 bang na? Teka muna, nasaan na ba yung mga bouncer natin? Parang hindi ko nakikita dito Asa na nga yung dalawa na yun? Kasama natin yan sumasayaw. Bakit wala sila? Ay, Ate Coring, don't you worry. Eto na sila! Pasok! Ano ito? Ano ba yan? Pakipaliwanag ito, mga kuya. Kasi nga may kinalaman sa brief ang ating pag-uusapan. Ayun. Eto na po, mula sa kaliwa ang banas na dahil kung hindi ingay sa gabi, mga nawawalang gamit naman ang perwisyo sa kanya ng kaibigan. Ang pinakamasaklap daw, ultimo brief niya, pinitik ng kaibigang nasa kanan. Bonjing, humarap ka na! Ito na ang kaibigan naman sa kanan. Ang akala raw niya kasi okay lang na basta-basta pumasok sa bahay ng nagrereklamo dahil nga kaibigan naman daw niya. Wow. Eh, yun kaya ang dahilan bakit kinuha niya ang brief na hindi sa kanya. Totoy, humarap ka na! Totoy, ha? Si Totoy. Ako, ano bang meron sa brief? Marami naman pwedeng nakawin. Eh, hindi pa yan inaamin, ha? Itong nangyayaring ito, wala pang aminan at hindi talaga inaamin ni Boy Pitik. Eh, siya lang naman po mahilig mga ilam ng mga gamit ko, ma'am eh. Hirap Wala mo sa'yo naman po yun, di ibang mo tao ninanakaw. mangingialam sa akin eh. Oo, tapos... Kundi siya lang. Okay. Tapos, ano naman yung Abusado tungkol? po. Teka muna, ano naman yung tungkol sa brief? Yung sinampay po. Sinampay ko po na brief sa sidecar. Nakita ko po sa kanya eh. Ha? Suot-suot niya na lang po eh. Ha? Actually, Ma'am Coring, yung brief na yon, hindi ko talaga ninakaw yun. Kalokohan. Balatuba kasi siya, ma'am eh. Hindi siya marunong magtabi ng gamit niya eh. Balatumba. Naligo ako kasi doon sa may tambakan namin, may liguan doon. Kalokohan mo. Suot-suot mo na nga eh. Teka Tas muna, hindi- teka muna. Kaya nga, pero hindi ko alam na sa'yo yun. Ha? Teka muna. Paano mo naman siya nakita na suot ang brief mo? Ma'am, pag nagsusuot po kasi ng short yan, ma'am, nakaganon yung short niya, no? Nakatupi. Tapos, kala mo kung sinong sigang nakalabas yung brief. So, Eh, nakita di mo niya yung... alam, di pala sa kanyang brief, suot-suot Anong niya. kulay? Anong kulay? Kulay gray po. Gray. Ate ko, Ma'am, sa- nahihiyaman po akong sabihin pero nandito po yung mga pinag-uusapang mga bagay. Gusto niyo po ba kayong ang tumingin? Kasi Ang brief na pinag-aagawan ating inilabas para magkalinawan. Lahat, tatlo. Kulang pa yung suot niya. teka, apat daw yan. Apat pala. Oo, eh. You can do the honors sa Tuesday. Bakit ako, Ate Kuri? Ikaw na lang. Okay. Exhibit A. Kulay blue pa talaga, ha? Okay, next. Exhibit B. Dalawa lang eh. Teka, nilaban mo naman ito. Ay, okay. Parang diskumpiyado ka, Kuya to. Baka bagong suot eh. Oh. Exhibit B. Eh, pinagmamalaki yung Bakit brief may mo. bacon? So ano ang nakilala mong brief mo? Yung blue o yung gray? Yung kulay gray po. Yung kulay gray. Akin po yan. Tirador talaga tong eh. Paano mo naman alam? Ang daming may ganyan ha. Paano mo alam? Ma'am, wala naman pong ganito eh. Mga brief niya, mga pulot lang, ma'am eh. Galing po sa kalakal eh. Hindi naman po bumibili ng brief yan eh. Ganun. Uy, kawawa naman si Toto. Biro mo brief lang, talagang pinaghinalaan pa ng napakasama. Sandali, eto, Totoy. Ano naman ang panig mo sa sinasabi niya? Yung isa-isay natin ha, bakit naman kailangan nag-iingay ka pa ng 10 oras ng gabi may mga bata? Tapos ma'am, sa umaga ma'am, bibebenta ko po yun para baon ng mga anak ko sa pagpasok. Oh. Kaya hindi naman kasi bumibili ng hindi pitpit yung junk shop na pinagdadala ko. Kaya sa gabi, pinipitpit ko yun ma'am para ibenta ko sa
Umaga pa ako ng dalawang anak ko, yung isang anak ko. Ilan ang anak mo? Dalawa po. Mga edad? Isang 10, isang 12. Nag-aaral? Yung isa po. Bakit? Yung isa mama, ayaw na po eh. Ay, hindi pwede yun. Paano ka makakakuha ng 4-piece? Kung Ma'am, hindi wala mo... po akong purpose, ma'am. O, bakit wala kang Hindi 4-piece? po ako nag-apply eh. Eh, wala ka bang asawa? Wala po. Ay, wala. Single parent po ako, ma'am. Single parent na lalaki. Nakakabala pa po sa paghahanap buhay ko kasi mga Yun, pyesa ma'am, po na hindi naman sidecar sila ko. nagsasalita mo sa akin. Pag ano Tinitira niya, ma'am eh. Kahit paalis na lang ako, may hahanapin pa akong gulong eh. Oh. Kahit bearing. Paano mo alam na siyang kumuha? Siya lang naman po, ma'am, nangangialam ng gamit ko. Minsan nga po, ma'am, pag nung nawalan ako nung nakaraan lang, sa kanya ko po nakita eh. Oh, teka muna, Attorney Lorna, yung pattern ba na yan, sapat na bang ebidensya yan para makasiguro si Bonjing na si Totoy ang kumuha nung gulong? Hindi. Presumption yan. Hanggang, kasi ang best evidence yung nakita mo. Oo. Nakita mo, o naamoy mo, o narinig. Pero yung mga haka-haka na ganyan, hindi yan sapat na ebidensya. Naamoy? Naamoy niya, naamoy. Kasi briefs yung pinag-usap. Attorney Lorna. Okay, so hindi mo mapapatunayan. Meron po. Meron po nakakita sa kanya, kaibigan ko po. Si Bay. Eh, babaya, makikita natin sa kampihan ninyo. Pero kapag hindi talaga mo nakita sa sarili mong mata, mahirap din yung, di ba? Yung tayo ay nag-aakusa. Pero yung ingay, inaamin naman niya. O brief, yung brief naman. Anong nangyari dun sa brief? Yun nga po, ma'am. Yung kasi, doon sa may tampakan namin ng basura, ma'am, ng kalakal, may bukal doon, ma'am. Doon kami naliligo. Ngayon, yung brief na yun, nakita ko lang yun sa lapag, ma'am, eh. Nakahangir yun Ngayon, eh. nakita Finders keepers. ako. Hindi ko naman alam sa Nakahangir kanya yun, yun ma'am kasi... eh. Ha? dun yun- Nakahangir. Nakahangir. Eh, bakit sa lapag ko nakita kung nakahangir? Sa lapag. At saka bakit brief? Ito na lalaglag, dapat silampay mo na lang, hindi mo Bakit na brief kinuha. yung may lalagay? Kinuha mo rin eh. Dapat tinanong mo muna, oy, kanino po ito? Kanino ito? Dapat may Lost and ganon. found. Kasi, lost and found, di ba? Pero brief lang yan. Mas malalim ang problema ninyong dalawa sa totoo lang. Ramdam mo? Oo, mas malalim ang mga problema nyo kasi may sakit ang anak. Nakawan at ingay ang reklamo, pero ang kawalan ng maayos na hanap buhay ang mas malalim na problema. Makiramdam ka, kuya, matanda ka na. Okay. Bakit? Anong babaunin ng anak ko tsaka kakainin niya pag hindi ko ginawa yun? Pwede naman sa umaga magtrabaho eh. Eh, pang umaga Sa yun. umaga ang paghahanap buhay, hindi sa gabi. Sa umaga nga pasok ng anak ko eh. Kaya mo umaga ka maghanap buhay. Kailan papasok na. Attorney Lorna, mapamaliit o malaki na pagnanakaw. Pagnanakaw pa rin, di ba? Pareho pa rin silang may sala at sa korte, mabigat yan. Pag nanakaw pa rin yan, pero ang mas matindi yung right to privacy. Eh, sa Constitution natin, meron tayong security in our person and our property. So, mas mabigat yun, kesa sa pagnanakaw ng briefs, no? Ang mahalaga rin, parang qualified ka, Totoy, na maging solo parent. Kasi, ang solo parent, hindi lang nanay, no? Tatay din. Yung solo parent, Attorney Lorna, iba pa yun sa 4-piece. Iba pa yan sa O biro mo, 4-piece. libreng pera lahat yun. Kasi sa solo parent, meron siyang dalawa, no? Dalawang may 10-year-old, may 12-year-old, no? Napakahalaga na mag-apply ka ng solo parent kasi 1,000 a month yun. Tapos libreng edukasyon, no? So, pag meron kang monthly allowance na ganyan, siguro hindi ka na mag-iingay sa gabi. Kasi, Yes, ma'am. syempre, meron rin mga anak ito, no? So, tignan natin yung mga pwede natin gawin. Dr. Love thy neighbor. Pero kung hindi ka makakatulog dahil sa kapitbahay mo, pinagnanakawan ka, kunwari, totoo yun, o maingay, ano dapat ang gawin? When we say love, Ate Kuring, it applies to all. Pangit, maganda, masamang ugali, kailangan mahalin natin, unawain din natin. Pero hindi natin po pwedeng isisi sa kahirapan yung ating ugali. Pagtutuunan ko lang ng pansin si Totoy, parang nawawala yung sense of responsibility natin. Yung responsibilidad mo sa buhay mo. Pag nanghiram ka ng martilyo sa kapitbahay, siguruhin mo ibalik mo. Ngayon, kung gusto mong palagi kang may martilyo sa bahay mo, pag-ipunan mo, bumili ka. Hindi po pwedeng palagi tayong manghihirap sa kapitbahay, no?
yung bagay na, may mga bagay na kinakailangang i-limit natin sa sarili natin. Hindi porke wala tayong brief, kukunin natin yung brief ng iba at yun ang isusuot natin. Huwag ka nang mag-brief kaysa magsuot ka nang mag-brief ng iba. Meron ba tayong natutunan, Mang Totoy? Pero po, ma'am. Meron talaga. Yung ano na lang, yung tulong na maibibigay na lang ng barangay sa iyo eh. Yung pati sa iyo. Biro mo, nag-ano kayo dyan, nagpapakahirap ng sobra. Pero may binibigay naman ng gobyerno. Yun nga lang, tamad din ng gobyerno na ilapit sa inyo. So kayo dapat ang magsipag na lumapit at hingin yan. Libreng pera, doble yung sa'yo, single parent at 4-piece. Sa'yo, 4-piece. Para makapag-aral ng tama. Yung anak mo, baka malagay din yan sa sa adiksyon. Kailangan mong bantayan yan para hindi umulit ang gulong ng iyong kapalaran. Yes, ma'am. By the way, ang kapalaran hindi pa tapos, buhay pa kayo. Pwede pa ninyong pagandahin ang inyong kapalaran. Okay? So, magpapaulan tayo ng brief galing langit. Magbibigay tayo ng tig 100 kay Totoy at Bonjing. Oh, tig-6 si Balong at si Albert. Okay? Pagkatapos, bibilang ka namin ng bagong gulong at rim. Huwag ka na magalit sa kanya. Naibalik na yung brief at saka yung gulong. Yung anak mo naman, pipilitin natin pag-aralin. Okay? Ilalapit ka namin sa barangay, ikaw rin, para magkaroon kayo ng 4-piece at solo parent. Yes, ma'am. Thank you. Libreng pera. Yehey! Ang dami nga nun, hindi ba? At patitingnan natin yung iyong 2 anak sa doktor. Kasi may sakit. Para may vitamins naman sila. Kaya nagkakasakit kasi mababa ang resistensya. Okay ba yon? Yes, ma'am. Okay ba yon? Opo. O pag-grocery na rin ako ng konti, ha? Okay. O ayan, magandang simula. Sa TESDA naman, mabibigyan kayo ng opsyon kung talagang pangangalakal ang gusto ninyong gawin sa buhay. O baka may iba pa na pwedeng pagkakitaan ng hindi sobrang hirap pero mas malaki naman ang kinikita, okay? Magkamaya na kayo. Sige na, magkamaya na kayo. Matapos ang brief, panty naman ang nawala sa sampayan at ang suspect ng may-ari ang kanyang best friend. Abusadong kaibigan. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong klaseng kaso kasi sabi ko, kailan kaya tayo magkakaroon ng ganyan? Hilig daw kasi nitong manghiram ng mga gamit na walang pasabi. At kahit personal na niyang gamit, hindi raw sinasanto. Ito ba yung kumukuha ng mga damit sa sampayan? Ayun. Sabi ko, kailan kaya yung mga nagnanakaw ng mga underwear? Pati ba naman yon? Pati ba naman yon? Oh, para kayo masyado nasashock. Nilaban naman eh. Oh, nilaban naman. So, pwedeng suotin ng iba. Ay! Kulang sa experience kapag nilaban. Okay, pakiusap na niya, don't touch my panty. Eto na ang nagrereklamo, ang pinagnanakawan daw. Fair, humarap ka na. Anong problema mo? Anong problema mo dito sa kaibigan mo? Kasi po siya, mahilig po siya, manghiram ng gamit. Okay. Tapos, nangihiram naman. Opo. Pati yung nasa sampayan ninyo? Eh kasi doon ay kinagulat ko po. Bakit yung pati yun kinuha niya? Nakakahiya man sabihin. Eh bakit yung panty ko pa? So paano po Meron yun? Sa panty, ha? Komportable po ba kayo today? Ay, nai-stress ako sa kanya. Nai-stress. Pero, matagal mo ng kaibigan at talaga nagpapahiram ka sa kanya. Naman po, kahit nga sa pagkain, willing naman ako. Kasi alam ko naman na parehas kami, nagigipit minsan, nag-share ako. Ang problema nga, pati yung mga damit ko, hinihiram niya, okay lang. Eh, yung pati nga bra. Ha? Panty? Pati bra. Oh, tapos? Teka muna, yung bra, hinihiram niya sa'yo? O kinukuha lang niya sa sampayan? Nangihiram siya, syempre ako, hindi ko yun pinapayagan. Syempre kasi parang personal namin Ay, yun syempre, oo. Parang nakakahiya naman, banggitin nga. Pero
Oh, Hindi nga, di ko nga akalain na kukunin niya yun talaga. Kasi sabi niya, kukunin ko yan. Ha? Talaga? Ganun. nangungupit ng bra at saka ng panty mo sa sampayan. Opo. Okay, so ano-ano pa mga nakuha sa'yo? Yung mga hiniram na hindi na binalik? Mga damit. Madami siyang damit na nahiram. Okay lang yun. Kaya lang po, nakakahiya naman. Pati panty, niram niya. Kinompronta mo siya. Noon na, kasi nagalit na ako. Sobra na eh. Pinag-aawayang panty ay hindi pala basta-bastang panty. Dahil ito ay... Amin lang mag-asawa talaga. Kumbaga, alam mo na. Yung parang, yung tipong mananabik ka, yung gano'n. Ma'am, effective pa rin po ba sa inyong mister? Ay naman. Ay kahit ganito ako. Hindi pala pang araw-araw, kundi pang sexy time talaga ang underwear na kinuha. Paano naman magagamit yun ni nung kaibigan mong lalaki? Ewan ko ba, bakit nung nakita niya yun, para kasi naman na ipagmalaki ko lang na girl, ito yung namin, yung parang, syempre, pag maging happy ka, hindi ka iwan ng asawa mo, ganito yung datingan, ganun. Parang, syempre, kwentuhan namin. Parang gusto namin, kasi 5 taon ba naman kami magkaibigan? Kumbaga, na ako sa kanya eh. May jowa siya. Mayroon kasi. Mayroon. Heto na ang kaibigan ni Fair na hindi pinalalagpas ultimo panty. Ayan. Angel, humarap ka na. Oh, ayan yung panty mo na ano sa akin. Oh, mga gamit mo. Gramo, ayan. Kunin mo yan. Sige, kayo mo yan. Oh, bakit? Pinaalam ko naman sa'yo lahat yan, ha? Pinaalam ko sa isang Pinaalam mo? Sa dami ng mga to? Tapos yung binenta mo sa akin na ukay-ukay na pan, 50 lang. Binenta mo sa akin, 150. Natural! Kasi kumikita ako. Naintindihan mo ako. Ang kita ko araw-araw, 200 to 150 lang. Pupudulin mo pa ako sa ganyan na may pera ka naman. O sige, nandun na bakit? tayo. Binayaran mo ba ako? Hoy, installment! Hindi pa nga tapos. Yung time na Hanggang ngayon, binayaran hindi pa kita, busy ka tapos. ang pera nandun sa lamesa. So Angel, matagal naman kayong magkaibigan. Opo, 5 years na po. Okay, so ano ba yung humihiram ka tapos hindi mo daw binabalik? Pinapaalam ko naman po sa kanya yun. Oo. Ang ugali kasi niya, pag magpaalam ako, hindi yan umiimik. Tapos pag ulitin ko, ba't di mo kinuha? O, gumaganyan siya. Kaya, nung time na yun, pinaalam ko. So, kinuha ko na lang kasi yun ang ugali niya. Kasi pagbalik ko, sasabihin niya agad, ba't di mo kinuha? Di ba? Okay. O, di kinuha ko na. Ganun. Gano'ng katagal bago mo ibalik? Ano Kasi po? ayan, binalik mo na ngayon, Oo, hinagis mo binalik nga ko sa po. kanya. Okay, so gano'ng katagal sa'yo yan? 2 linggo po. Hoy! Hindi yung 2 linggo! Sa dami niyan! Yung panty lang, 2 linggo. Pero itong mga damit, hindi yan! Napakatagal na niya sa'yo! 2 linggo lang po yan, girl. Gaano katagal na wala yung mga damit? Inuunti-unti niya sa sampayan. Malalaman ko ba yan? Kung 2 linggo niya kinuha, unti-unti. So, ibig sabihin, hindi ko alam na araw-araw kung may nawawala. Bakit naman kasi ang tagal mo mag-sauli? Siyempre personal Busy ko ako, yan. nakakalimutan ko talaga. Naiingit ako sa'yo, girl, kasi alam mo kung bakit. Ito na, alam mo kung bakit. Kasi yung sa ibang kaibigan mo na bago lang, marami ka nang naibigay sa akin, wala kahit na matagal na tayo magkaibigan. Parang siya pa rin. Diba? Pero girl, kulang ka pa rin. Maganda ka nga, kulang ka pa rin ng ipin. Yun nga ang sabi ko sa'yo na wala akong pangpaipin. Di ba, wala akong ipin, basta maganda pa rin ako sa tingin ng mga... Pwede namang, di na ako ngingiti. Ganun na lang, at least maganda pa rin mukha ko, di ba? Okay, Moy, sa ating mesa ng ebidensya, pakikuha mo nga yung pinag-aawayang panty. Kinakabahan ako sa panty na to, ha? Kakaiba! Kakaiba ang panty ito. Bakit parang may tenga? Bakit ganun? Ngayon, ipakita mo sa kanila, Moy, yung
sekreto? Ang sekreto, hawakan mo ba? Suot na po nila eh. Hindi, ayan o. Ayan. Ayan o. Oh. Ano to? Butas! Ano yan? Ang tagal ko na sa bundok to, wala na akong panting ganito. At yun pala ang naging butas sa pagkakaibigan ni Fair at Angel dahil sa isang malalim na tampuhan. Okay? Oo. Bibigay ko na sa'yo. Okay? Para magkaayusan na lang kayo. O eto ha, para malinaw. O eto na ang utang mo sa gulay. Ibigay mo na sa kanya. Ayan. Ayan. O, pera na yan ha. O eto naman ang pambili niya ng bago niyang panty. Oo. Kunin mo yung panty, bigay mo sa kanya. Ayun, oh. Ayun. Ayan. Terno yan, terno. Oh. Oh. Oh, sa'yo na yan. Happy Grabe sa kayo, grabe. Kanina nagsisipaan. Alam mo, talagang amazed ako talaga. Sa una, nagsasabunutan, nagsisipaan, pero maghahalikan din sa dulo. Kuminsan talaga, wala nang away ha. Hindi lang pala sa social media nag-viral si Jerica, pati sa barangay nila. Yung kanyang barangay blotter, trending din. Kasama natin si Kagawad Darwin Copada ng Maypaho, para magpatunay na medyo suki ng reklamo ang pasaherong si Jerica. So, sir, ano po ba ang record? Si ano po talaga, si Jeric po kanila ang pangalan. Si Jeric po, ano po yan talaga, may kaso po, ilang beses na nagkaroon ng 4 na beses na po sa barangay. Opo, puro po lahat sa pera. Lahat sa sa utang, sa staff. So, ano ang resolusyon? Nagbabayad naman? Yun nga po, nakabayad naman po siya. Lahat naman po nabayaran niya. Kaya naging ano naman po siya. Kaya lang, nauulit na lang, nauulit. Ma'am Corina, totoo po yun. Na-issue po ako nung nakaraang taon po yun. 89,000 po ang utang ko. Pero nabayaran ko po yun 1 buwan at kalahati. Kasama na po lahat ng tubo. Totoo naman po yun. Pirmahan po kami sa barangay na katunayan. Binayaran ko na yun at hindi na po nila ako pautangin. Totoo naman po. Totoo naman. Opo. Nagbabayad naman po siya. So, nag-uulit-ulit yung problema. Opo. Yung nga lang, yung pagka natalo sa sugal, meron siyang time na hindi mabano. Okay, Dr. Love, nakakunot ang noo mo. Sino ang gusto mong unang sermonan? Tinitingnan ko lang dito, Jerica, yung klase ng pamumuhay mo kasi inamin mo na nagsusugal ka, nagkakasino ka. So pag nagkakasino, malakas ang opportunity na matalo tayo. At doon sa mga nababalita ko ng mga nagkakasino, sa mga lakihan, attorney, malakihang kasino, meron daw mga nagsasanla ng kotse, ng title ng ano. Ganun kalala ang addiction. Kaya ang simbahan natin hindi sumasang-ayon dyan sa gambling, whether it is legal or not. So, masisira ang pagkatao natin. Ang tinitingnan ko lang dito, this is not an issue of, this is not a gender-related issue. Walang pakialam yung pinili niyang gender. Yung pagkatao ang tinitingnan natin dito. Si Kagawad ay naglabas ng statement na meron ng mga previous cases na mga nagreklamo hinggil sa utang kay Jerica. Bagamat nabayaran niya, may nagreklamo na. Ibig sabihin, kaya nagreklamo, maaring na-delay ng bayad. Okay. So, ang liit lang na kaso nito, Jerica and Mang Ramson, just a matter of 20 pesos. No? Lumaki na ganito. Kay Mang Ramson, sinasabi ng kanyang operations manager na meron siyang program na libreng sakay. So, very charitable. Gusto kong paniwalaan na if it's a matter of 20 pesos, madaling mapalampas yan kung maganda ang pakikipag-usap. Ang tingin ko rito kasi, yung humility, baka na-trigger si Mang Ramson doon sa demeanor nitong si Jerica. Kaya, kinunan niya ng video. Kung galing ka sa common sense to, galing ka sa sugalan, natalo ka. Normally tayo, pag-aalis ng bahay, sinisiguro natin ang pamasahe pabalik, naka-separate. In other words, kung
alam mong uuwi ka, bakit magtataksi ka pa? Di sumakay ka ng jeep o ng tricycle. Nagkaroon ka ng problema sa pera, automatic yan. You become agitated and irritated pag wala eh. Kahit na sinong tao, sasabihin natin, pag wala kang pera, medyo may tension ka agad. Ang mahirap dito, yung nangyari kay Jerica, yung sinasabi natin na na-tarnish na yung reputasyon niya eh. Dahil kahit nasabihin natin na may complaints na gano'n, automatic mayroon siyang reputasyon na, ay ganito yan eh, hindi yan nakakabayad. So nakakalungkot yung ganitong klase na pag wala ng trust sa iyo yung tao, ang tendency kahit hindi alam pero nandun yung magkakaroon ka agad ng behavior sila, yun yung nakakalungkot. Ang hirap i-build ang trust, hindi siya nabibili. So sana magawan mo ng paraan, Jerica, na ma-earn mo uli yung trust, hindi lang kay Mang Ramson kundi sa buong barangay nyo dahil dun sa nangyaring mga insidente na kino-complain ka. So, ang hirap talaga pag sinabi mong pera ang naging ugat ng iyong mga problema. Attorney Lorna, yung pagpo-post ng walang paalam, paano yun? Pwedeng ireklamo din yun, di ba? Pwedeng ireklamo yun, ano? Kasi ang nakikita ko dito, itong side pwedeng kasuhan itong side pwedeng kasuhan itong side. Una, sa side ni Jerica, ang pwede mong ikaso kay Ramson, either cyberbullying or cyber libel. Yung naninira ng reputasyon na gumagamit ng social media. Kaya lang, ang depensa naman noon ni Ramson, wala namang mali. Number one, wala namang mali siya. Wala namang may good intention. Tsaka may good faith, no? Kasi wala naman siyang intensyon manira. Ang gusto lang niyang i-warningan ang public na parang buyer beware, no? Na tignan na hindi maulit ito. Parang nagbibigay ka ng advice sa social media na wag tularan itong conduct nitong defension. Ikaw naman, kayo naman, ang pwede niyong ikasuhan, Sir Don, is kung totoo nga na sinira nga yung dashboard, pwede mong kasuhan siya ng malicious mischief or unjust vexation. Yun, on both sides. Pero, 20 pesos, sana, kasi sa credibility, although sa credibility, mas naniniwala ko sa side ni Ramson, no? Kasi, unfortunately, ang kaso ay depende sa credibility ng witnesses. Naunahan na kasi siya ng reputasyon. Kanya tama yung advice. Tama yung advice ni Dr. Camille na kung kasi naunahan ka na, pwede mo namang hindi naman forever life sentence yan, ano. Pwede ka naman magbagong buhay para ipopost about hindi tungkol sa sama ng conduct mo, kundi sa mga magagandang ginagawa mo sa buhay, no? Siguro pwedeng mag-post ka ng mag-apologize. Dahil sa isang post, pwedeng madungis ang reputasyon ng isang tao. Dahil sa mapanghusgang madla. At mahirap na itong linisin kapag nahusgahan ka na. Post mo or maghahabla ka. Ganun lang yon, dalawa lang yon, okay? O alam ko na yung hanash mo. O so parang medyo nakaganyan pa si Tatay Ramson. Ayaw mo, malamig. Pahiramin mo nga ng jacket, ano ba, Ryle? Teka muna, so, hindi ka pa ready makipagkamayan? Hindi pa po. Hindi pa siya ready. Ayaw nating namimilit. Mag-uusap pa sila, pag-iisipan pa, Tatay Ramson, pag-isipan mong mabuti yan, may mga bagay na pinag-aawayan ng iba na para sa atin ay maliit at walang kwenta. Pero ito ay sintomas ng mas malalim na suliranin, ang matinding kahirapan. At nakakalungkot isipin na habang sila'y nabubuhay sa lusak, may ilan namang may mali-maletang salapi na galing sa kabanang bayan.